Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming kapwa gintong edad. Kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon po pag-uusapan natin ang isang napakahalagang paksa na madalas nating baliwalain pero malaki ang epekto sa ating kalusugan at kaligtasan. Ang pag-iwas sa pagkahulog. Naranasan niyo na po ba ang biglang pagkadulas o pagkatapilok habang naglalakad sa bahay o marahil nakakita kayo ng isang mahal sa buhay na biglang nadapa sa hagdan? Alam niyo po sa ating edad, ang isang simpleng pagkahulog ay hindi lang basta masakit o nakakahiya. Maaari po itong magdulot ng seryosong pinsala tulad ng bali sa buto lalo na sa balakang na maaaring magpabago sa ating pamumuhay. Ang pagkahulog ay isa po sa mga pangunahing dahilan kung bakit kinakailangan nating manatili sa ospital o magkaroon ng pangmatagalang pangangalaga. Hindi po ito para takutin kayo, kundi para bigyan kayo ng kaalaman at kapangyarihan na protektahan ang inyong sarili. Sa gintong edad, layunin po naming bigyan kayo ng mga tapat at praktikal na payo para manatiling malusog at ligtas. May mga simpleng hakbang po tayong magagawa upang maiwasan ang pagkahulog at manatiling matatag, malakas at malaya sa ating gintong edad. Hindi po ito nangangahulugang kailangan nating maging masyadong maingat na hindi na tayo makakakilos. Bagkus ito po ay tungkol sa pagiging matalino at proactive sa ating kaligtasan. Kaya't samahan niyo po kami at alamin ang mga praktikal na payo na makakatulong sa inyo upang masiguro ang inyong kaligtasan at kapayapaan ng isip. Ngayon po simulan natin sa lugar kung saan tayo pinakanakakaramdam ng seguridad, ang ating tahanan. Pero minsan, ang sarili nating bahay ang nagiging sanhi ng ating pagkahulog kung hindi natin ito inaayos. Maraming maliliit na bagay sa bahay ang maaring magdulot ng panganib, pero sa kaunting pagbabago, magiging mas ligtas po tayo. Una po, tingnan natin ang sahig. May mga nakakalat po bang gamit tulad ng mga magasina, libro o kable ng kuryente na nakaharang sa daanan? Ugaliin po nating iligpit ang mga ito. Ang mga basahan o rugs na hindi nakakapit ng mahigpit sa sahig ay maaari ring maging sanhi ng pagkadulas. Kung maaari po, gumamit ng non-slip mats o alisin na lang ang mga ito sa madalas na dinadaanan. Pangalawa, ang ilaw. Mahalaga po ang sapat na ilaw, lalo na sa gabi. Siguraduhin po na maliwanag ang lahat ng bahagi ng bahay, lalo na sa hagdanan, pasilyo at banyo. Kung may madilim na sulok, dagdagan po ng ilaw o gumamit ng nightlight. Mas makikita po natin ang ating dinadaanan at maiiwasan ang mga hadlang. Pangatlo, ang mga handrail o gabay. Kung may hagdanan po sa inyong bahay, siguraduhin na matibay at nakakapit ng maayos ang mga handrail sa magkabilang panig. Kung wala pa po, maaaring makatulong ang pagpapalagay nito. Sa banyo naman, maaaring maglagay ng grab bars sa tabi ng inidoro at sa shower area para magkaroon ng kapitan habang kumikilos. Ang mga simpleng ito po ay malaking tulong sa pagpapanatili ng ating balanse at kaligtasan sa loob ng ating tahanan. Bukod po sa kapaligiran, malaki rin ang papel ng ating suot sa ating kaligtasan, lalo na ang ating mga sapatos. Akala po natin maliit na bagay lang ito, pero ang tamang sapatos ay mahalaga upang maiwasan ang pagkadulas o pagkatapilok. Kaya po, mahalaga na pumili tayo ng sapatos na komportable, may sapat na suporta at may magandang kapit sa sahig. Iwasan po natin ang mga sapatos na maluwag dahil maaari itong matanggal habang naglalakad o yung masyadong masikip na nagiging sanhi ng pananakit ng paa at pagbabago ng ating lakad. Ang mga sapatos na walang tali o strap ay maaari ring madaling matanggal. Mas mainam po ang mga sapatos na may goma o non-slip soles, lalo na kung madalas kayong naglalakad
sa madulas na sahig tulad ng banyo o kusina. Kung maaari, iwasan din po ang pagsusuot ng tsinelas o sandalyas na walang suporta sa likod dahil mas madali itong matanggal sa paa. Kung kailangan po ng tsinelas sa loob ng bahay, pumili ng may mahigpit na kapit at may non-slip sole din. Pansinin din po ang takong ng sapatos. Iwasan po ang mataas na takong o kahit iyong medyo mataas lang dahil binabago nito ang ating balanse at nagiging sanhi ng pagkadapa. Ang mga flat at stable na sapatos po ang pinakamainam. Pati po ang ating damit, mahalaga rin. Iwasan po yung mga damit na masyadong mahaba at maaaring matapakan tulad ng mahabang pantalon o palda na humahabol sa sahig. Siguraduhin po na ang ating mga damit ay hindi nakakasagabal sa ating pagkilos at hindi nagiging sanhi ng pagkadulas o pagkatapilok. Ang mga simpleng pagpipilian po sa ating pananamit at sapatos ay malaking tulong sa pagpapanatili ng ating balanse at pag-iwas sa aksidente. Hindi po natin kailangan ng matinding ehersisyo para mapanatili ang ating lakas at balanse. Ang mga simpleng gawain po ay malaki na ang maitutulong. Tandaan po, ang malakas na kalamnan at maayos na balanse ay ang ating depensa laban sa pagkahulog. Magsimula po tayo sa paglalakad. Ang regular na paglalakad, kahit 20 na 30 minuto lang sa isang araw, ay nakakapagpalakas ng ating mga binti at nagpapahusay ng ating balanse. Kung maaari po, maglakad sa patag na lugar o sa parke kung saan may mga gabay na puno o pader kung sakaling kailangan nyo ng suporta. May mga simpleng ehersisyo po na maaari nating gawin sa bahay para doon sa balanse. Halimbawa, ang pagtayo sa isang paa habang nakahawak sa pader o matibay na upuan at unti-unting palayain ang kamay habang lumalakas ang balance. Maaari rin po ang pagtaas-baba ng sakong heel raises at pagtaas-baba ng daliri ng paa toe raises para palakasin ang mga kalamnan sa binti. Ang Tai Chi at yoga po ay napakagandang paraan din para mapahusay ang balance at flexibility. Hindi po ito kailangan ng matinding paggalaw at maraming klase ang angkop para sa mga senior. Makakatulong po ito na maging mas aware tayo sa ating katawan at kung paano ito gumagalaw. Mahalaga po na kumonsulta muna sa inyong doktor bago simulan ang anumang bagong ehersisyo, lalo na kung meron kayong anumang kondisyon sa kalusugan. Pero tandaan po, ang pagiging aktibo ay hindi lang nakakatulong sa pag-iwas sa pagkahulog, kundi nakakapagpabuti rin ng ating pangkalahataang kalusugan at pakiramdam. Simulan po natin ng paunti-unti at maging masaya sa bawat paggalaw. Alam niyo po, ang ating paningin at pandinig ay dalawa sa pinakamahalagang pandama natin sa pag-iwas sa pagkahulog. Kung hindi po malinaw ang ating nakikita o hindi natin naririnig ng maayos ang ating paligid, mas mataas po ang tsansa na madulas o matapilok. Kaya po, napakahalaga ng regular na pagpapakonsulta sa eye doctor para sa ating mga mata. Siguraduhin po na ang inyong salamin sa mata ay laging tama ang grado at malinis. Minsan po, ang pagbabago sa grado ng salamin ay maaaring magdulot ng pagkahilo o pagkalito, lalo na kung gumagamit kayo ng bifocal o progressive lenses. Mahalaga na masanay sa mga ito at maging maingat sa paglipat ng tingin. Ang mga sakit sa mata tulad ng glaucoma o katarata ay maaari ring makaapekto sa inyong paningin. Kaya regular po tayong magpa-check up para maagapan kung may problema. Ganon din po sa ating pandinig. Ang hindi maayos na pandinig ay maaring maging sanhi ng pagkalito o hindi pagpansin sa mga babala sa paligid tulad ng papalapit na tao o sasakyan. Kung sa tingin niyo po ay humihina ang inyong pandinig, huwag po kayong mag-atubiling magpatingin sa espesyalista. Kung kailangan po ng hearing aid, gamitin ito ng regular. Makakatulong po ito na maging mas aware tayo sa ating paligid at mas maging ligtas. Ang malinaw na paningin at pandinig
ay nagbibigay sa atin ng kumpiyansa at kakayahang umangkop sa iba't ibang sitwasyon. Kaya po, huwag nating ipagpaliban ang mga regular na check-up sa mata at tainga. Ito po ay pamumuhunan sa ating kaligtasan at kalayaan. Marami po sa atin ang umiinom ng iba't ibang gamot araw-araw para sa iba't ibang kondisyon ng kalusugan. Pero alam niyo po ba na ang ilang gamot ay maaaring magkaroon ng side effect na nagpapataas ng panganib ng pagkahulog? Kaya po, napakahalaga na regular nating suriin ang ating mga gamot kasama ang ating doktor o pharmacist. Sabihin po ninyo, ang lahat ng gamot na iniinom nyo, kasama na ang over-the-counter na gamot, supplements, at herbal remedies. Ito po ay para makita kung may interaksyon ang mga gamot o kung may gamot na nagdudulot ng pagkahilo, pagkaantok, pagkalito o pagbaba ng presyon ng dugo. Ang mga side effect na ito ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng balanse at pagkahulog. Minsan po, ang dosis ng gamot ay kailangang ayusin o baka may alternatibong gamot na mas angkop para sa inyo na walang ganitong epekto. Huwag po kayong mag-atubiling magtanong sa inyong doktor tungkol sa mga posibleng side effects at kung ano ang maaari ninyong gawin upang maiwasan ang mga ito. Kung may nararamdaman po kayong pagkahilo o pagkaantok pagkatapos uminom ng gamot, mahalaga na agad itong ipagbigay alam sa inyong doktor. Tandaan po, ang pagiging maalam sa inyong mga gamot ay isang mahalagang bahagi ng pag-iwas sa pagkahulog. Huwag po nating basta-basta baguhin ang dosis o tigilan ang pag-inom ng gamot nang walang pahintulot ng doktor. Ang tamang impormasyon at regular na komunikasyon sa inyong medical team ay susi sa inyong kaligtasan at kalusugan. Ang ating kinakain at iniinom ay may malaking epekto sa ating lakas at balanse. Para manatiling matatag at maiwasan ang pagkahulog, mahalaga po na bigyan natin ng pansin ang ating nutrisyon at hydration. Una po, ang lakas ng ating mga buto. Para maging matibay ang ating mga buto, kailangan natin ng sapat na calcium at vitamin D. Ang calcium ay matatagpuan sa mga dairy products tulad ng gatas, keso at yogurt, pati na rin sa dark leafy greens tulad ng malunggay at kangkong. Ang vitamin D naman ay nakukuha natin mula sa sikat ng araw at maaari rin sa mga fortified foods. Ang vitamin D ay mahalaga dahil ito ang tumutulong sa katawan na absorb ang calcium. Ang malakas na buto ay mas hindi madaling mabali kung sakaling madapa. Pangalawa, ang ating mga kalamnan. Ang sapat na protina ay mahalaga para mapanatili ang lakas ng ating mga kalamnan. Ang mga kalamnan sa ating binti at core ay mahalaga sa pagpapanatili ng ating balanse. Makukuha po ito sa karne, isda, itlog, beans, at iba pang plant-based sources. Kung humina ang ating mga kalamnan, mas madali tayong mawalan ng balanse. Pangatlo, ang hydration. Ang sapat na pag-inom ng tubig ay madalas nating nakakalimutan pero napakahalaga nito. Ang dehydrasyon o ang kakulangan sa tubig ay maaaring magdulot ng pagkahilo, pagkalito at pagkapagod na lahat ay nagpapataas ng tsansa ng pagkahulog. Ugaliin po nating uminom ng sapat na tubig sa buong araw kahit hindi po tayo nauuhaw. Maaari rin po tayong kumain ng prutas at gulay na mayaman sa tubig. Ang wastong nutrisyon at sapat na pag-inom ng tubig ay hindi lang para maiwasan ang pagkahulog, kundi para sa pangkalahatan nating kalusugan at enerhiya sa araw-araw. Kaya po siguraduhin na balanse ang inyong kinakain at sapat ang inyong iniinom. Panghuli po, at marahil ito ang pinakapangunahing payo, ay ang pag-ugaliin ang pagiging maingat at hindi pagmamadali sa ating pang-araw-araw na gawain. Minsan po, ang simpleng pagmamadali o hindi pagpansin sa ating paligid ang nagiging sanhi ng aksidente. Kapag naglalakad po tayo, lalo na sa hindi pamilyar na lugar,
o kahit sa loob lang ng bahay, ugaliin po nating tumingin kung saan tayo pupunta. Iwasan po ang pagtingin sa cellphone o pagiging abala sa iba habang naglalakad. Maglaan po ng sapat na oras para abutin ang isang bagay o para bumaba ng hagdan. Huwag po nating ipilit ang sarili sa pagmamadali. Ang kaunting pagkaantala ay mas mainam kaysa sa pagkahulog at pagkakapinsala. Kung kailangan po nating tumayo mula sa pagkakaupo o pagkahiga, dahan-dahan po tayong bumangon. Maaaring maranasan ang pagkahilo, orthostatic hypotension, kapag biglang tumayo, lalo na sa ating edad. Kaya po, umupo muna ng ilang segundo bago tuluyang tumayo. Gamitin po ang mga handrail sa hagdanan. Kung wala, maaari po kayong humawak sa pader o sa matibay na kasangkapan. Kung may dala po kayong mabibigat, siguraduhin na hindi nito nahaharangan ang inyong paningin at hindi ito nakakaapekto sa inyong balanse. Kung kinakailangan, humingi po ng tulong. Ang pagiging aware sa ating paligid, ang pagiging maingat sa bawat hakbang, at ang pagpaplano ng ating mga galaw ay mga simpleng ugali na malaki ang maitutulong para maiwasan ang pagkahulog. Tandaan po, ang ating kaligtasan ay nasa ating mga kamay. Sa paggawa ng mga simpleng pagbabagong ito, masisiguro po natin na mananatili tayong ligtas, malaya at masaya sa ating gintong edad.